po yung role ng accounting po? Sa amin, siyempre, yung sa report, usually naman with accounting na recording kami. So, lahat ng mga financial transactions. And yun ang aming lahat ng income, revenue, income, collection, record namin yun. Siyempre, lahat ng disbursement, lahat ng payment, lumalabas, record din namin para maka-generate kami ng financial report. Yun yung aming submission kay Mayor, sa Sanggunian, sa COA, yung mga agencies na kailangan ng reports. Yun ang aming sa office. Ilang percent po ng kabuoang budget po ng LGU ang napupunta po sa social services kumpara po sa mga general services? Sa total, halos nasa 16% ang sa social services. 16. Sa general service, sa general government services naman po? So, general, Paano po kinocompute paano makuha po yung percentage po yung sa may services po sa sector? kasi pag nagbagawa naman si budget actually kay budget na report ito. Oo eh. Although binibigyan naman ako ng copy. So ito yung basehan ko dun sa question mo. Dahil sa kanyang paggawa ng budget, meron nga yung general sector, social, economic, and other. Ayun, para makuha yung percentage, ano lang yun sa total. Next question naman po, Ma'am Rose, if magkano po yung kabuuang kita po ng LGU na nanggagaling po sa lokal at yung kumpara po sa NTA po or national Percentage din. Amount po. Ayun amount. So ang NPA namin, last 2025, 1.9, exact? Buo. 1.9, 1B, 981 million, 788,691. Saka lang may iba. So, iba mo yung siya total namin. Kasi naka 3 billion kami last year. Ayun po ang Local source. 1.3. Yan yung sa local. Hindi naman naglalayo. Dati halos sa IMUS, halos nasa 50-50 kami NPA and local. Kaya sa ibang LGU na halos dependent sila sa NPA. Mababa lang yung local nila. Although kapag Makati, bali wala ang NPA. Ang laki ng local. Depende sa LGU. pati po mahingi din po yung percentage po ng NPA po. 59. Sa third question po, if mayroon po bang mga malalaking pagkakaiba sa pagitan po ng mga approved budget po at yung actual na gastusin po? Sa report namin, halos wala naman. Kasi kung ano yung budget namin, hindi lang kami nag-over doon. May mga savings din naman kami at year-end. So wala pong overspend? Wala naman. Na properly monitored naman yung budget. So, pang-apat na question po, aling sector po yung mas tumatanggap po ng pinakamalaking bahagi po ng actual na paggastos at ano ang mga sector na nakaka-apekto po? So, yung sa general, syempre kasi andun yung aming personal services. Dahil marami kami yung personnel. Tapos yung mga other purpose, dahil meron kami mga andun din yung mga loan payment, mga ganun, amortization, tsaka yung mga mandatory na dapat maglalaanan ng budget, andun siya. Other purpose. Naki-budget yung detalye. Kasi dito medyo naka-general lang siya by sector. Actually, halos kay budget yung question mo eh. Although meron naman akong record, okay lang din naman. Ayun. Bali, next po, batay po sa kasalukuyang pinagkukunan ng kita at pattern po ng paggastos, masasabi bang napapanatili or sustainable yung budget po ng LGU sa pamatagal? Sa akin naman, parang kaya naman dahil diretso naman ang pagtaas. Mataas naman ang aming income. Kaya, tsaka yun na, nakasupport naman din si national government. Kaya parang properly dapat mo lang i-budget ng maayos. Kung ano yung expected mo na magiging income. Patapatan mo ng tamang budget lang. Bali ba may additional question lang po ako dito na dalawa po. Sa actual expenditures po, based po dun sa
sa records po ninyo, sa statement of results po. Oo. Yung itatanong lang po. Sige, kung masagot ko, dahil ang SRP, SNMOE, pero meron pa kasi kami binabayaran ng capital outlay, ano yung mga infra, yung mga, kasi pa-asset siya eh, kaya hindi, kumbaga depreciation na yung record natin, kaya hindi siya kasama dito. Pero pwede naman po makahingi if ever yung data po ninyo. Kung ano, like yung sa amin treasurer. dito. Kay TO na. Oo, ng SRE. Oo, okay, mas maano yun, mas madali mo yung ano. Mas yung last question po is, paano po ang binibreakdown yung mga gastos po per department po ba siya or per sector po? Per sector, tapos under sector, per department.